Maingay ang patak ng ulan sa yero ng inuupahang apartment na Lester. Napanguso siya habang panay ang pag-scroll sa social media. Sa tuwing makakakita siya ng mga litrato ng magkasintahan, nagdi-date, nagdiriwang ng anniversary, nagpo-propose o kahit simpleng pagkakapilang, parang may kumakabig sa dibdib niya. Hindi kayo bagay. Maghihiwalay din kayo. Bitter na sabi ni Lester. Sa edad na 31, nasanay na si Lester sa pag-iisa. Pero hindi yon ang kanyang kagustuhan. Hindi naman kasi kagustuhan. Mapait niyang bulong habang pinapahiran ang mga mata. Hindi naman siya pangit. Nag-glow up na nga siya kahit papaano nang mapunta sa Maynila at nagkaroon ng trabaho. Hindi siya pangit, ngunit alam niyang hindi rin siya unang mapapansin ng sinuman. Katamtaman lang ang kanyang tangkad, bilugan ang mukha, nakabrace pa ang ngipin at may presensyang madaling makalimutan kapag nasa karamihan. Naalala ni Lester ang unang niligawan niya noong kolehiyo. Si Mariz, maganda, matalino at tipong tumitigil ang usapan kapag siya ang dumadaan. Ilang linggo siyang nag-ipon ng baon para may maipang date. Jollibee, maliit na regalo, sulat kamay, letter na nakatupi. Ngunit dumating din ang araw na pinaupo siya nito sa isang cafe. Lester, salamat ah. Ang bait mo. Pero kaibigan lang talagang turing ko sa'yo. Sumikip ang dibdib niya kahit sa alaala lang. Kaibigan lang, parang sumpa na palaging nakadikit sa kanyang pangalan. Sa edad na 25, sinubukan niyang muli. Sa Ella naman, kasamahan sa trabaho. Madalas itong ngumiti sa kanya. Tinatanggap ang mga paanyaya sa hapunan. Natatawa sa mga biro niya. At minsan ay pinapadala pa nga sa kanya ang mabigat nitong bag kapag sabay silang umuuwi. Akala ni Lester, yun na. Pero isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng grocery store, biglang huminto si Ella. Lester, wag kang mag-assume ha. May iba akong gusto. Sorry kung napaasa kita. At muling nagbalik ang parehong kwento. Mas may pangat naman sa akin. Bakit sila may nahahanap pa rin ng maganda at maayos na girlfriend? Di naman ako masama. May trabaho naman ako. May ipon. Maayos naman ako manamit. Mabango. Walang putok. Hindi mabaho ang hininga. Bakit parang wala pa rin nakakakita sa akin? Tumayo siya at tumingin sa salamin. Oo, hindi ako sobrang gwapo. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi ako pangit. Siguro, mukha lang talaga akong hindi pang boyfriend material. Kinagabihan, nakapag-video call siya sa barkada. Mga kaklase sa kolehiyo, karamihan may asawa o matagal nang may karelasyon. Bro, kumusta? May jowa ka na ba? Biro ni Paolo, sabay ngisi sa camera. Wala pa rin eh. Sagot na Lester, pinilit maging kasuwalang tono. Grabe ka. May trabaho ka na, may ipon ka pa. Ano bang problema? Baka sa itsura. Sabay tawa ni Lester. Tawanan sila, pero si Lester lang ang nakakaalam kung gaano kabigat ang salitang yon. Pagkatapos ng tawag, bumalik ang katahimikan. Nakahilig siya sa upuan at nakatitig sa kisame. Paano kung hindi talaga para sa akin ang pag-ibig? Tanong ng isip niya. Kahit anong pagpapatawa, kahit gaano pa siyang magpanggap na hindi apektado, naroon pa rin ang pananabik. Sa tuwing nakakakita siya ng magkasintahan na magkahawak ang kamay, sa tuwing dumarating ang Valentine's Day na walang mensaheng pumapasok, sa tuwing naririnig niya ang mga katrabaho tungkol sa weekend dates ng mga ito, nararamdaman niya ang puwang. Linggo ng umaga, nagpasya siyang pumunta sa park malapit sa apartment. Punong-puno yun ng pamilya at magkasintahan. Mga batang naghahabulan ng kalapati at mga tendero ng fishball at mais. Bumili si Lester ng tusok-tusok at naupo sa isang bakanting upuan. Pinagmamasdan niya ang paligid. Sa tabi niya, may magkasintahan na iisang bote lang ang inumin ang pinaghahati-hatian habang nagtatawanan. Napako ang tingin niya sa mga ito. Hindi dahil naiinggit siya, kundi dahil nananabik na siya. Sana ako din. Bahina niyang bulong.
Biglang may batang babae na lumapit. May hawak na lobo at nagsabi, "Kuya, ang lungkot ng mukha mo." Napatigil si Lester. Ganun ba? Tumango ang bata na seryoso ang mukha bago tumakbo pabalik sa mga magulang. Napatawa si Lester ng mahina. Kahit estranghero, nakikita ang kalungkutan niya. Napatingin siya sa langit. Pagod na akong laging naiiwan. Pagod na akong ang laging nagbibigay, pero hindi kailanman pinipili. Alam kong hindi ako gwapo, pero higit pa ako sa nakikita nila. Gusto ko lang ng isang tao na tititigan ako at sasabihin, sapat na ako. Kahit minsan lang, gusto kong ako naman ang maging unang pinili. Kinabukasan sa opisina, tinukso na naman siya ng katrabaho. Oy, Lester, kailan mo ipapakalalang girlfriend mo dito? 31 ka na, bro. Ewan ko nga eh. Sagot niya at kunwaring wala lang. Baka hindi ako para sa ganyan. Sus, ang drama mo. Baka choosy ka lang. Pasabay nga pala ako sa pag-uwi mo ah. Umiling naman si Lester. Hindi ako nagdala ng sasakyan. Commute lang. Baka may mahulog sa akin kung sakali. Tawang-tawa ang mga katrabaho niya. Habang pauwi, sumakay siya ng jeep. May sasakyan siya. Meron talaga, pero sa desperasyon, sumakay ulit siya sa jeep pagkatapos ng ilang taon. Baka naman kasi nasa daan ng soulmate niya, kaya hindi niya makita. Sumisilip ang ilaw ng lungsod sa bintana. Nakapatong ang baba niya sa kamay habang nakatulala. Ang mga tao sa paligid, abala sa cellphone, may magkasintahang nagbubulungan, may nagtatawanan. Tahimik lang siyang nakaupo na parang hindi nakikita. Sasakyan na lang ulit bukas. Napakamot siya sa ulo. Nainggit lang ako sa tren at jeep kanina. Pag-uwi, nagluto siya ng instant noodles, kumain ng mag-isa, at naghugas ng plato na parang pinapabaha ang oras para hindi agad maramdaman ang kalungkutan sa kama. Bago patayin ng ilaw, mahina siyang bumulong sa dilim. Lord, nagpakabait ako simula bata. Sobrang masunurin ko sa mga magulang ko. Hindi nga ako nag-girlfriend, pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin. Sana may dumating. Sana may magmahal din sa akin. Namigat ang mata niya, parang naiiyak, pero pinilit niyang ipikit. Isa na namang araw ang lumipas, isa na namang gabi ng pag-iisa. Isa na namang Biyernes ng gabi, isa na namang gabing mag-isa. Naisip niyang manood ng pelikula, pero masyadong mabigat ang katahimikan. Sumagi sa isip niya ang sinabi ng katrabahong si Mark ilang araw na ang nakaraan. Bro, try mo yung video call app. Random lang ang mga makakausap mo. At least may interact ka rin sa estranghero. Napakunot na si Lester nang maalala yon. Mga estranghero? Video call pa. Pero sige na nga, subukan ko na lang. Nang makapag-download at mabuksan niya yon, sunod-sunod ang mukha ng estranghero sa screen. Pinipindot niyang next, paulit-ulit. May mga kabataang nagtatawanan, mga bastos, mga banyagang kumakaway, at ilan namang agad siyang ini-skip pagdungaw pa lang ng mukha niya. Sa bawat disconnect ng ganoon kabilis, parang tinutusok ang dibdib niya. Wala talaga. Buntong hininga niya at halos isara na ang app. At biglang lumitaw ang mukha ng isang babae. Isang babae na siguro ay nasa early 30s. May mababait na mata, hanggang balikat ang buhok, wala halos makeup, simpleng blouse at earphones sa tenga. Medyo nagulat sa umpisa, pero agad ding ngumiti. "Hi!" Wika nito. Napatigil si Lester. Nanuyo ang lalamunan niya. Hi. Sandaling katahimikan. Karaniwan sa ganoong punto, agad nang nawawala ang kausap niya. Pero hindi siya iniskip ng babae. Sa halip, medyo tumagilid ito ng ulo at parang sinusuri siya. "I'm Jamie," pagpapakilala nito. "Lester." Mabilis niyang tugon, sabay ayos ng postura. Ngumiti si Jamie. "So, bored ka din ngayong gabi?" "Oo," natatawang sagot ni Lester at medyo kabado. "First time kong gamitin to. Ikaw?" "Same, friend ko nagsabi. Hindi ko alam kung bakit ako nagtiyaga kanina pero teenager o foreigner.
Ikaw lang ang parang normal na kausap. Napatawa si Lester ng mahina. Normal. Tatanggapin ko na lang na compliment yun. Unay maingat ang usapan. Mga typical na tanong tungkol sa edad, trabaho, tirahan. Tinanong na din nila ang kanya-kanya nilang account. Baka kasi biglang mawala at para matuloy nila ang pag-uusap sa ibang app. 32, ani Jamie. Promodizer lang eh. 31, financial analyst. Sagot ni Lester. Napataas ang kilay ni Jamie. Wow, stable guy. Napakamot si Lester sa batok at medyo nahiya. Stable? Oo. Pero single pa rin. Actually, never swerte sa love. Hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Nandito ako para makasakaling makahanap. Lumitaw ang lambing sa mukha ni Jamie. Ako rin, NBSB. Never been in a relationship kasi marami pang priority sa buhay. Nanlaki ang mata ni Lester. Hindi niya inasahan ang ganoong tapat na pag-amin. Talaga? Bakit? Sandaling nag-alinglangan si Jamie bago napabuntong hininga. Lagi kong inuunang pamilya. Since 19, lahat ng sahod ko diretso sa kanila. Kaya nga hindi ako nakapag-aral, pagkain, tuition ng mga kapatid ko, bills. May naiwan din na utang ang tatay ko. Hindi ko kayang pabayaan sila, kaya walang oras para sa relationship. I get that. Mahina niyang sabi. Ako naman, sinusubukan kong manligaw, pero palagi akong nauuwi sa friend zone. O mas masahol pa, ginagamit lang ako. Libre, tapos may iba pala silang gusto. Napakunot ang noo ni Jamie. Grabe naman sila, hindi dapat ganun ang trato sa'yo. Mukha ka pa namang mabait. Umiling si Lester, pilit na tawa pero walang saya. Sanay na ako, baka hindi lang talaga nila ako tipo. Bahagyang lumapit si Jamie sa webcam. Tila sinusuri ang mukha niya ng mas maigi. Huwag mong sabihin yan. Ang mabuting puso ay mas mabuti kesa sa magandang itsura. Mas tumatagal yon. Parang may mainit na dumaloy sa kanya. Sa unang pagkakataon, makalipas ang ilang taon, may taong hindi agad siya dinidismiss. May nagpapaalala na may halaga rin siya. Salamat. Mahina niyang wika. At nagkaroon ng lambing ang timbre ng kanyang boses. Mas mahaba ang naging usapan nila kaysa sa inaasahan. Nagtawanan sila tungkol sa paboritong pelikula. Mahilig si Jamie sa mga lumang rom-com at inamin ni Lester na gusto niya rin pero tinatago yon sa mga barkada. Nagbiruan sila tungkol sa pagkain at ipinagmamalaki ni Jamie ang adobo recipe niya at si Lester na may umamin na hanggang noodles lang ang kayang lutuin. Kaya mas madalas siyang kumain sa labas o may meal plan na lamang para healthy living pa rin. Napangiti si Jamie. Alam mo, para sa isang estranghero, ang dali mong kausap. Napangiti rin si Lester at medyo nahihiya na. Ikaw rin, hindi awkward. Natapos lang ang tawag nang sabihing kailangan na ni Jamie tumulong sa nanay nito na maghanda na ng hapunan. Bago siya mag-disconnect, mahina nitong sinabi. Nice meeting you, Lester. Ingat ka ha. Sa sumunod na linggo, madalas na siyang magbukas ng social media accounts. Umaasang online si Jamie. Minsan nandoon ito, minsan wala. At sa tuwing lumilitaw ang mukha ng dalaga, laging kumakabog ang puso ni Lester. Lalong naging personal, mas mainit ang usapan nila. Sa ika-5 nilang tawag, may iminungkahi si Jamie. Baka pwede tayong magkita in person kung komportable ka. Parang huminto ang puso ni Lester. Face to face na silang magkakausap kung papayag siya. Nakakatakot pero nakaka-excite. Sure, sagot ni Lester. Coffee this weekend. Tumango si Jamie. Date na yon. Dumating ang Sabado. Nasa harap ng cafe sa Lester. Pawis ang palad at panay ang ayos ng polo. Nang dumating si Jamie, agad niya itong nakilala. Simple lang ang suot na damit, natural ang ngiti, at mas maganda pa kaysa sa screen. Lester? Tanong ni Jamie. Yes, hi Jamie. Pareho silang natawa, sabay pumasok. Pagkatapos ng first meet-up nila, nadagdagan pa yon ng nadagdagan. At sa tuwing may susunod pa,
Gumiginhawa ang pakiramdam ni Lester. Abala si Jamie sa paghalo ng cappuccino habang nakatitig lamang sa umiikot na foam. Pwede ba akong magkwento? Bahagyang yumuko si Lester. Siyempre, kahit ano. Kinagat ni Jamie ang ibabang labi. Simula pa nung 19 ako, lahat ng kinikita ko, diretso sa pamilya ko. Alam mo naman yon, nabanggit ko na. Napakurap si Lester. Oh, pero ibig mong sabihin, wala kang natitira para sa sarili mo. Tumango si Jamie at mas madiin ang pagkakahawak sa kutsarita. Ang dami kong problema, lalo na yung utang na iniwan ng tatay ko. Halos lingguhan kong dumalaw ang mga nagpautang. Binabantaan na kami, lalo na ako. Parang sinakal ang dibdib ni Lester. Ano, Jamie, delikado yan. Bahagya itong natawa. Oo nga, pero anong magagawa ko? Tatay ko pa rin siya, kahit mali siya, pamilya pa rin. Hindi ko siya basta matatalikuran. Matamang pinagmasdan ni Lester ang dalaga. Bagamat kalmado ang tono, nanginginig ang mga kamay nito. Ipinapakita nito na matagal na nitong pasan ang bigat na yon. Humanga si Lester sa lakas ni Jamie, pero habang nakikilala niya ang dalaga, tila gusto niya itong protektahan at hindi na mahirapan pa. Namumungay ang mga matang tiningnan niya si Jamie. Ang galing mo. Ang dami mong isinakripisyo pero matag ka pa rin. Umiling si Jamie. Huwag mo naman akong hangaan kasi hindi ko naman ginusto yon. Responsibilidad na sa akin lang na pinaako. Kung hindi ko gagawin, sino pa? Nag-aaral pa ang mga kapatid ko. Hindi nagtatrabaho si mama. At si papa, patuloy pa rin minsan. Nangungutang para raw sa negosyo, pero lagi namang palpak. Palaki ng palaki ang utang. At yung mga lalaki na pumupunta sa bahay, sumisigaw, nananampal ng pinto. Minsan naiisip ko, baka kung mawala na lang ako, tumigil na sila. Huwag mong sabihin yan. Mariin ang boses ni Lester at pati siya'y nagulat. Bahagya siyang yumuko at mas banayad na ang tono. Hindi mo kasalanan ng utang niya. Hindi mo kailangan pasan mag-isa. Nagulat si Jamie at nagtama ang kanilang mga mata. Mag-isa naman talaga ako sa lahat ng to. Wala naman silang pakialam. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Sagot ni Lester at buo ang loob. Sobra nang nagawa mo. Karamihan, matagal nang sumuko. Pero ikaw, nanatili ka. Malaking bagay yon. Bahagyang napanganga si Jamie, sakang ngumiti ng may pagod ngunit may lambing. Salamat, Lester. Huminga siya ng malalim. Please, huwag mong isipin ulit na sana'y mawala ka na lang. Marami pang magagandang bagay na naghihintay sa'yo. Nang sandaling yon, niyakap siya ni Jamie. Alam niyang mapangahas, pero pakiramdam niya, kailangan ito yon. Habang ikinikwento ni Jamie ang mga banta at utang, hindi niya mapigilang ilarawan ng sarili ang isang mundo kung saan siya ang sasalo sa lahat ng yon. Nakikita niya ang sariling nakatayo sa tabi ni Jamie tuwing darating ang mga nagpautang. Pinoprotektahan ito laban sa galit ng mga ito. At sa kaibuturan ng kanyang damdamin, naisip niya ang isang bagay. Kapag tinulungan niya si Jamie, baka siya na ang piliin nito. Pagkatapos sa cafe, naglakad sila palabas. Sandaling tumingin si Jamie sa cellphone at napakunot ang noo. Pasensya na, Lester. Diretso na ako sa bahay. Kailangan ng kapatid ko ng pera para sa project niya. Nangako akong ipapadala ngayong araw. Ngumiti si Lester. Siyempre, pamilya muna. Tumingin ito nang may pasasalamat sa kanya. Salamat sa pag-intindi. Naghiwalay sila sa hintayan ng jeep. Gusto niya sana itong ihatid pero tumanggi ang dalaga. Ayaw kasi nito na maipit pa siya sa traffic. Pinanood ni Lester habang sumasakay si Jamie hanggang sa mawala ang anyo nito sa siksikan ng kalsada. Sabado ng umaga, nakatayo si Lester sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. Paulit-ulit niyang hinihila ang kuwelyo ng kanyang polo na para bang may milagro yung magagawa upang baguhin ang kanyang itsura. Nang makarating sa kanilang meeting place, nakaupo si Jamie sa isang bangko sa tapat ng bakery. Bumagay sa dalaga ang simpleng blue dress na suot nito at nakatali ng maluwag ang buhok. Nang mag-angat ito ng tingin at makita siya,
Bigla namang ngumiti ng sobrang tamis. Para tuloy nahulog ang kanyang puso. Kumaway siya ng medyo nahihiya. Hi! Tumayo si Jamie at hinagod ang laylayan ng bestida. Hi Lester! Pumasok sila sa isang simpleng restaurant. Umorder sila at nag-usap sa ilang mga bagay. Maya-maya'y dumating ang pagkain. Habang kumakain, mas naging magaan ang usapan. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa plaza. Huminto si Jamie sa nagtitinda ng ice cream. Ikaw na nga ang nagbayad ng tanghalian. Ako naman, nakangiting sabi ni Jamie. Naglakad sila ng magkatabi at parehong kumakain ng ice cream. Hindi nila namalayan na sabay ang hakbang at palagi pa rin siyang napapangiti sa mga kwento nito. Uuwi na ako, ani Jamie nang sumapit na ang hapon. Hinihintay na ako ni Mama. Mabuti pa nga. Sagot na Lester agad. Ayaw ipakita na gusto pa niyang magtagal. Tinitigan siya ni Jamie bago muling ngumiti. Salamat Lester. Ang saya ng araw na to. Simple pero masaya. Halos kumawala ang puso ni Lester. Pwede ba ulitin natin? Siyempre, walang alinlangan ang sagot nito. Inihatid niya ito sa hintayan ng jeep. Nang sumakay na si Jamie, lumingon pa ang dalaga at kumaway. Gumanti si Lester, pinapanood ito hanggang sa tuluyang lumayo na ang jeep. Pero siyempre, hindi lang naman doon umiikot ang buhay ni Lester. Nagtatrabaho pa rin siya. Kaso kung kailan medyo okay na ang buhay niya, may isang babaeng muling magiging parte ng kanyang buhay. Sa isang coffee shop malapit sa opisina, nakaupo sa isang sulok at umiinom ng iced coffee na para bang pag-aari ang buong lugar, ang walang hiyang espasol niyang kababata. Anak ng... Anong ginagawa ng Arya na yan dito? Hindi niya napigilang bulalas. Halos wala itong ipinagbago mula pagkabata sa probinsya. Mas maikli na lang ang buhok, naka-wolf cut na parang mangangalmot. Pero ang pilyang ngiti ay pareho pa rin. Ang ngiting gumulo sa maraming taon ng elementary at high school life ni Lester. Napamura halos si Lester sa isip. Dito na pala nagtatrabaho sa syudad ang espasol na tong walang utak. Agad siyang napansin ito, kumurap, tapos nagulat din katulad niya. Ikaw? Lester, anong ginagawa mo ditong pangit ka? Napakunot ang noo ni Lester. Huwag mo akong tawagin ganyan dito. Anong ginagawa mo rito? Uy, Arya, bawal ang walang utak dito. Puro workaholic at intelligent ang mga nandito. Ang engot na to. Tinaasan siya ng kilay ni Arya habang umiinom ng malamig na kape. Bakit? Anong engot? Ang immature mong pangit ka. Hindi lang ako nakasagot sa Q&A portions ng mga sinalihan kong beauty pageant sa school. Palagi mo na akong ginaganyan. Oo, alam kong palako ang grades ko nung high school at puro cutting class, barkada. Pero hoy, hindi na ako ganon. Isampal ko pang college diploma ko sa'yo. Nakaraos ako at nagkaroon pa rin ng trabaho. Mapaklang tumawa si Lester. Oh, bakit? Ikaw hindi ka immature. Tinatawag mo akong pangit kahit nag-glow up na ako. Sinipa siya ni Arya na parang isang garapata. Asus, pumuti ka lang naman at nagka-brace kaya hindi na nakausngal yung mga ngipin mo. Pero sige, may glow up ka na kahit papano. Nawala na ang mount pinatubo sa face mo. Clear skin ka na, pero para sa akin, pangit ka pa rin. Mas lalong nainis sa Lester. Oh, edi engot ka pa rin para sa akin. Next time, hindi na ako bibili ng pagkain dito. Nandito ka pala. Sana hindi ka pumunta rito. Doon ka na dapat nagtrabaho sa probinsya natin. Mabulok ka ron. Natawa naman si Arya. Ikaw na lang. Saka at least ako, mabubulok pa lang. Pero baka pwede rin hindi. Kasi kung basura ako, recyclable materials ako. Ikaw, matagal ka ng bulok. Nanggigigil si Lester sa kababata niya. Parang gusto niya na lang talaga itong sabunutan. Lalaki siya at gentleman, kaso kapag nakikita niya talaga si Arya, para siyang bulkang puputok. Simula elementary, sobra na nitong sagadin ang pasensya niya. Tapos, malalaman pang nasa malapit lang ang espasol na babaeng yon. Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unti ring nawala sa isip niya si Arya. Si Jamie ang naging sentro ng kanyang mundo. Gabi-gabi silang nagbe-video call na umaabot minsan hanggang hating gabi.
Gusto ko kasi ang susunod na relasyon ko, yun ang huli. Sabi ni Jamie minsan. Ayokong magsayang ng panahon. Nasa 30s na rin ako, Lester. Ang susunod na hakbang dapat ay mag-settle down. Nanuyo ang lalamunan ni Lester. Iyon din naman ang gusto ko. Tinitigan siya nito. Seryoso ka? Oo, at masaya ako na same goal tayo sa buhay. Gusto ko rin talagang maikasal at magkaroon ng pamilya. Kailangan ko rin kasi maunahan ang kapatid ko na sumunod sa akin. May boyfriend yon at ilang taon na lang ikakasal na. Kaso hindi magawa kasi gusto kong ako munang paunahin. Sa probinsya kasi namin, naniniwala sila na baka malampasan ako ng kapatid ko at hindi na makapag-asawa kapag nauna silang magpakasal. Pagkatapos pa ng ilang pag-uusap at pagkikita, sa wakas ay naging sila na ni Jamie. Naging okay naman ang relasyon nila sa mga nakaraang buwan. Para sa kanya, walang naging problema iyon. May problema ba? Tanong ni Lester isang araw sa kanyang girlfriend. Kumurap si Jamie na parang biglang naalimpungatan. Pilit itong umiti, ngunit hindi umabot ang ngiti sa mga mata. Wala, nag-iisip lang. Parang mabigat, ani Lester at nakahilig ng bahagya. May problema ba? Matagal ko nang pinag-iisipan tungkol sa edad ko, sa pamilya ko, sa kinabukasan ko. 32 na ako, Lester. Hindi ko na kaya makipagrelasyon ng paikot-ikot tapos walang patutunguhan. Ang susunod kong relasyon, itong sa atin, dapat mauwi sa kasal. Kung hindi, ano pang silbi? Parang paputok na sumabog sa dibdib ni Lester ang mga salitang iyon. Iyon din naman ang iniisip ko, Jamie. Mabuti kung ganon, nakangiting sagot ng dalaga at diretso ang titig sa kanya. Tapos na ako sa mga pa-casual na relasyon. Ayoko nang maging girlfriend lang na iiwan din pagkatapos ng ilang taon. Wala na akong oras para doon. Kung magmamahal ako dahil nakikita ko na siya bilang magiging asawa ko. Lumakas ang tibok ng puso ni Lester. At ganun mo ba akong tinitingnan? Inabot ni Jamie ang kamay ni Lester sa ibabaw ng mesa at marahang ipinatong dito. Oo, Lester. Ikaw yon. Simpleng galaw, ngunit parang may mainit na alon na dumaloy sa kanyang buong katawan. Gusto niya ring ikasal. Gusto niya ng asawa at mga anak na makakasama sa habang buhay. Nakakatakot, nakakakilig, nakakapanabik. Kaya ba niyang maging taong hinahanap ni Jamie? Kaya ba niyang ibigay ang buhay na nararapat dito? Kinabukasan, magaan ang dibdib ni Lester habang nagmamaneho papuntang trabaho. Kahit buhol-buhol ang traffic, para bang hindi siya nadadala ng inis. Paulit-ulit umuugong sa isip niya ang pangako ni Jamie. Hanggang sa may biglang sumigaw mula sa katabing lane. Oh, kung hindi ba naman si pangit na nagmamaneho ng kalawangin niyang kotse? Napalingon siya at napangiwi. Ang kapal, hoy Espasol, brand new to. Mukhang second hand lang ang sayo. Nakababa ang bintana nito, nakasandal sa manibela, at kumikislap ang mata sa sobrang kapilyahan. Wow, Lester! Hindi ko alam na pinapayagan ka palang magkaroon ng kotse ang mga kagaya mo. Akala mo naman nakakagwapo. Hoy! Mukha kang family driver. Humigpit ang hawak ni Lester sa manibela. Arya, pwede ba? Huwag ngayon. Nasa kalsada tayo. Ang daming makakatapat na sasakyan kapag traffic. Sa'yo pa talaga. Manahimik ka. Ang ganda ng mood ko, ginugulo mo. Ngumisi naman ito. Ano ba? Nagulat lang ako. Dati, nadadapa ka lang sa sintas. Ngayon, feeling big shot ka na. Harang ka sa lane. Singhal niya rito. Bumalik ka na sa probinsya. Bawal ang engot dito. Ikaw rin naman. Mabilis na balik nito. Bawal ang pangit. Nag-green ang ilaw at sabay silang umusad. Pero sa malas, nag-merge ng lane si Arya sa kanyang lane. Kaya't magkatabi pa rin sila. Mas binaba pa nito ang bintana. So, nasa ng swerte mong girlfriend? Bulag ba siya? Uminit ang pisngi ni Lester. Di mo na yan problema. Tawang-tawa si Arya. Halos mabali ang katawan sa kakahalakhak. Relax, binibiro lang kita. O siya, ingat sa pagmamaneho. Pangit.
Sumibat ang kotse nito. Iniwang nagingit-ngit si Lester sa likuran. Napakawalang hiya talaga. Nakakabwisit ang espasol na yun. Pagdating sa opisina, unti-unting napawi ang kanyang inis. Bumalik sa isip niya ang bebe niyang si Jamie. Yun na lang ang iisipin niya kesa kay Arya na inaasar lang naman siya palagi. Masaya ang love life ni Lester ngayon. Wala siyang nakikitang problema at laging umuusad. Kaya sana ay walang kamalasang dala si Arya. Pakiramdam niya, hindi compatible ang zodiac signs nila ni Arya. Kaya sa tuwing nagkikita, parang mga dragon na nagbubugahan ng mga apoy. Simpleng away lang dapat yon, pero nung elementary, sinuntok siya ni Arya. Nung high school, mas lalo lang ang naging asara nila. Hindi naman maitatanggi ni Lester, maganda si Arya. Nagandahan siya rito ng totoo. Kaso masyado siyang pinipiko noon. Ayaw niya rin sa babaeng bulakbol. Kaya ang gandang taglay ng babaeng tinatawag niyang espasol, tuluyan ng natabunan. Kinabukasan ng hapon, nagkita silang muli ni Jamie. Bumisita kasi ito sa bago niyang kondo. Yun nga lang, maputla ito, nakapusod ng minadali at halata ang mga maitim na eye bags sa ilalim ng mata. Okay ka lang ba? Tanong ni Lester sa kanyang girlfriend. Napatawa si Jamie ng mapait. Depende kung anong ibig mong sabihin sa okay. Naninikip ang dibdib ni Lester. Jamie! Si Papa kasi ulit. Paulit-ulit dumadating ang mga naniningil ng utang. Sinasabi nila, kung hindi namin babayaran ng 150,000 sa lalong madaling panahon, baka kunin ng bahay o magsampa ng kaso. Pagod na ako, Lester. Nabasag ang tinig niya sa huling linya at mariing kinagat ang labi upang hindi tuluyang maiyak. Agad inabot ni Lester ang kamay nito. Anong maitutulong ko? Matatag niyang tanong. Umiling si Jamie. Pero ano bang magagawa mo? Pamilya ko ang may kagagawa nito, hindi ikaw. Nakakahiya na iniisip mo pang problema ko kasi girlfriend mo ako. Iniisip ko kasi girlfriend kita. Sagot niya habang mariin ang titig sa mga mata nito. Mahal kita, kaya ang laban mo, laban ko rin. Napatigil si Jamie. Tila sinusuri ang mukha niya kung seryoso ba siya. Huwag kang magsasabi ng hindi mo kayang panindigan. Hindi ko na kakayanin ng isa pang pangakong hindi natutupad. Ayoko nang umasa. Kapag nangako ako, ginagawa ko. Bulalas ni Lester at mabilis ang tibok ng puso. Jamie, tutulungan kita. Ako nang magbabayad ng 150,000 na utang ng pamilya ninyo. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Lester, hindi. Hindi pwede. Kaya ko. Putol na Lester at hinigpitan ang hawak sa kamay nito. May ipon naman ako. Saka kikitain ko pa naman yun. At mas gugustuhin kong gamitin yon para bigyan ka ng peace of mind kesa palagi kang namomroblema ng ganyan. Agad nitong binawi ang kamay at umiling ng mariin. Alam mo ba kung gaano kalaking halaga yan? Baka dumating ang araw na sumbatan mo ako ng dahil dyan. Jamie, hindi ko kayang sumbatan ka. Ginagawa ko to kasi mahal kita at gusto kong payapa ang isip mo. Bulong pa ni Lester. Tanggapin mo ako. Natahimik silang pareho. Tinitigan siya ni Jamie, nangingilid ang luha at bahagyang nakabuk ang labi na para bang may mga salitang ayaw o hindi mailabas. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong nito. Huminga ng malalim si Lester at pinatatag ang sarili. Pareho naman tayo ng goal sa relasyon na to. Ako nang magbabayad ng utang, pero dapat sigurado ka rin sa atin. Sa habang buhay, hindi ko kayang isugal ang 150,000 para lang maging isa pang pahina sa kwento mo. Kung gagawin ko to, ibig sabihin, asawa mo ako balang araw. Na oo ka sa akin at hindi lang ngayon, kundi palagi. Napapikit si Jamie. Gusto ko naman talagang pakasalan ka kahit wala ang pera. Nakakahiya, Lester. Tipid naman siyang ngumiti. Huwag kang mahiya. Tayo rin naman hanggang dulo. Hindi ba? Kung gagawin ko to, dapat sigurado akong sabay tayong lalakad patungo sa kasal. Nanginginig ang balikat ni Jamie
habang umaalpas ang hikbi. Tinakpan nito ang mukha at pinipigil ang iyak. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang ibig sabihin nito para sa akin. Buong buhay ko iniwan ako ng mga tao kapag nagkakaproblema. Pero ngayon, nandito ka, nag-aalok ng higit pa sa lahat ng natanggap ko. Dahil naniniwala ako sa atin, bulong ni Lester. Dahil naniniwala ako sa'yo. Kagatlabi at dahan-dahang tumango si Jamie. Sige, oo, hindi lang sa pera kundi sa'yo. Kung handa kang buhatin ng bigat na to kasama ako, handa rin akong buhatin ng pangako ng habang buhay kasama ka. Halos sumabog ang puso ni Lester sa tuwa. Muli niyang hinawakan ang kamay nito at mariing pinisil. Salamat, bulong niya rito. Hindi mo pagsisisihan to, Jamie. Sisiguraduhin ko. Kinagabihan, habang nagmamaneho pa uwi, pakiramdam na Lester ay lumulutang siya kahit alam niyang malaking sakripisyo ang nakaabang. Paulit-ulit niyang inuukit sa isip ang luhaang oo ni Jamie para sa kanya, na parang banal na panata. Sigurado ka bang dito ang lugar? Mahinang tanong ni Lester nang napag-usapan nilang samahan niya itong magbayad. Tumango si Jamie. Oo, dito umutang si Papa. Dito nakikipagkita ang mga pinagkakautangan ni Renato, yung kaibigan ng Papa ko. Ayaw ko sanang isama ka pero nagpumilit ka. Hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Matatag na sagot ni Lester. Magkasama na tayo rito. Bahagyang gumalaw ang kamay ni Jamie kaya hinawakan niya ito. Napangiti naman ang dalaga. Dumating sila sa isang maliit na karinderya na nakatago sa makitid at madilim na eskinita. Amoy mantika at usok ng sigarilyo ang bumungad at ang mga mesa ay okupado ng mga lalaki. Ilan sa mga ito ay napatingin, nanunuri, tila pinagmamasdan kung sino ang mga bagong salta. Ahawa ka lang sa akin, Jamie. Mahina niyang bulong kahit na mukhang siya yata ang mas kinakabahan. Sa pinakadulong mesa, nakaupo ang isang lalaking matipuno, may mga tattoo sa bisig, kumikislap ang makapal na gintong kwintas sa dibdib, at may nguyang-nguyang toothpick na sumasabay sa mapanguyam nitong ngiti. Jamie! Anas ng lalaki, paos at mabagsik ang tinig. Sa wakas, dumating ka rin. Nanigas si Jamie. Manuel, nagsalita naman sa Lester. Nandito kami para bayaran ng utang ng buo. Lahat. Umangat ang kilay ni Manuel at mas mapanuring tumingin kay Lester. At sino ka naman? Syota nitong babaeng to. Ako ang magbabayad. Diretso si Lester at inilapag ang sobre sa mesa. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit hindi siya umiwas ng tingin sa lalaki. 150,000. Pwede mong bilangin. Tumawa ng mababa si Manuel. Kinuha ang sobre at mabilis na binuksan. Sanay na sanay ang mga daliri nito na magbilang ng makakapal na salapi. Aba, ani Manuel na may halong paghanga. Hindi ko akalaing makakahanap ka ng sasalo sa problema nyo, Jamie. Mali pa lang tansya ko sa galing mo. Sige, malinis na. Tapos na ang utang ng tatay mo. Malakas ang paghinga ni Jamie at bumagsak ang mga balikat na parang nabunutan ng tinik. Salamat. Sa labas, mas malamig at magaan ang hangin. Huminto si Jamie sa gilid ng kalsada. Pinupunasan ng mata gamit ang nanginginig na daliri. Tapos na, halos hindi makapaniwalang wika nito. Hindi ako makapaniwalang tapos na talaga. Ngumiti si Lester at pinunasan ang mga luha nito. Hindi mo na kailangan dalihin ang bigat na yon. Malaya na kayo. Humarap sa kanya si Jamie at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi mo alam kung gaano to kahalaga para sa akin, Lester. Nailigtas mo ko, niligtas mo ang pamilya ko. Marahan ding hinaplos na Lester ang pisngi nito gamit ang hinlalaki. Hindi kita niligtas, binigyan lang kita ng pagkakataon. Yun lang ang gusto ko, ang pagkakataon para sa ating dalawa. Kumibot ang labi ni Jamie. Wari may nais pang sabihin, ngunit sa halip ay yumakap na lang ng mahigpit kay Lester. Sa yakap na yon, daman niya ang mabilis na pintig ng puso nito laban sa kanyang dibdib. At sa isang iglap,
Naniwala si Lester na abot kamay na ang lahat ng kanyang pangarap. Isang kasal, asawa, tahanan at mga anak. Kinagabihan, dumaan sila sa isang maliit na kainan. Doon niya nakita na mas maaliwalas na si Jamie. Mas totoo na rin ang mga tawa nito. Alam mo, maingat na simula ni Lester. Naisip ko bago matapos ang taon, kakausapin ko ang mga magulang ko. Tungkol sa atin, saka tungkol sa kasal. Anong gusto mo? Simple lang o medyo bongga? Okay lang naman sa akin ang simple pero syempre, dun pa rin tayo sa gusto mo. Tipid na ngumiti si Jamie. Gusto ko ng simple lang. Napangiti naman agad si Lester. Yun din sana ang gusto niya para ma-save nila ang pera kapag nagsasama na sila. Yun naman kasi ang mahalaga. Isa pa, gusto niya rin talagang maikasal na. Sa pag-uwi, masigla ang puso ni Lester. Iniisip niya ang pagbili ng simpleng singsing para naman maging mas formal. Pinipinta niya na sa isipan ang araw na ipakikilala si Jamie sa kanyang pamilya na magiging bahagi na siya nito. Makalipas ang 1 linggo matapos mabayaran ang utang ni Jamie, pakiramdam na Lester ay lumulutang siya sa ulap. Sa trabaho, mahina siyang humuhuni habang nagbubuklat ng mga spreadsheet. Dahilan para mapatingin ng may pagtataka ang kanyang mga katrabaho. Wala siyang pakialam, walang makakasira sa kanyang mood. Tapos na ang problema at si Jamie ay kanya na at ikakasal na sila. O yun lang ang akala niya. Sa una, halos hindi halata. Medyo matagal na ang mga sagot sa text, mas maigsi ang mga mensahe. Kung dati ay laging may good morning Lester, pagkagising niya, ngayon ay wala nang bumabati hanggang hapon. Busy sa work, yun lang ang sagot ni Jamie nang magtanong siya. Kinagabihan, 15 minuto lang silang nag-uusap sa cellphone bago nagpaalam si Jamie. Sorry, pagod na ako. Bukas na lang ulit. Nakatingala si Lester sa kisame ng kanyang kwarto. Dati hanggang hating gabi silang nag-uusap tungkol sa kahit ano. Pero naging malamig na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. At unti-unti nang gumapang ang kaba sa kanya. Dumating ang Sabado, magkikita sila muli sa cafe. Maagang dumating sa Lester, umupo sa paborito nilang sulok at umorder ng cappuccino para kay Jamie. Tumingin siya sa relo, lagi naman itong late ng 5, minsan 10 minuto. Ngunit naghihintay pa rin siya at mas mahaba ang pasensya. Maya-maya, dumating na rin naman si Jamie. Agad na napangiti sa Lester, pero ang pagkikitang yon, naging minsan na lang hanggang sa hindi na sila nagkikita ni Jamie. Sa sumunod na Sabado, kinansela muli ni Jamie ang pagkikita nila. Palaging sinasabi ni Jamie na busy lang ito. Kahit medyo nagtatampo, pinilit niyang inunawa pa rin iyon. Kinukumbinsi niyang sarili na pagod lamang ang kanyang girlfriend. Baka may ginagawa lang ito. Ngunit habang tumatagal, mas lumalaki ang nararamdaman niyang kaba para sa relasyon nilang dalawa ni Jamie. Isang Miyerkules ng gabi, sa wakas ay sumagot ito ng tawag niya. Hello, Malumanay na bati ni Lester. Kamusta ka? Medyo busy ka na. Okay lang, malamig ang tinig ni Jamie. Pilit siyang natawa. Magkita naman tayo. Miss na kita. Kaunti na lang at magpa-file na ako ng leave para naman makasama kita. Magbakasyon tayo. Saan mo gusto? Marami akong ginagawa, Lester. Next time na lang. Sorry, busy lang talaga ako. Nagpalit ng posisyon si Lester sa kama habang malakas ang tibok ng puso. Jamie, ayos pa ba tayo? Lumalayo ka na. Matagal ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Halos marinig niya ang paghinga nito mula sa kabilang linya. Busy lang ako. Sa wakas ay sagot ni Jamie. Maraming nangyayari sa bahay. Alam mong pwede mo kong sabihan sa kahit na ano. Nanginginig ang boses ni Lester. Gusto kong nandito para sa'yo kahit masaya ka o malungkot ka. Kahit okay ka o may problema. Alam ko, pero ayokong dagdagan pa ang utang na loob sa'yo. Sobra mo na kaming natutulungan. Ayokong maging pasanin sa'yo.
Bahagyang nasaktan si Lester doon. Hindi ka pasanin para sa akin, Jamie. Ni minsan, hindi. Tinulungan kita dahil gusto ko, dahil mahalaga ka sa akin, dahil mahal kita. Mahina niyang narinig na tumawa si Jamie, pero hindi niya alam kung bakit siya na-insulto roon. Sobra kang mabait, Lester. Baka masyado kang mabait para sa akin. Natigilan siya. Huwag mong sabihin yan, Jamie. Bakit ka ganito? Ako ba talagang problema? Magsabi ka naman, oh. Sorry, pagod lang ako. Bukas na lang ulit, ha? Bago pa siya makapagsalita, ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Lester na tahimik at hindi makapaniwala sa naging usapan nilang iyon. Sa trabaho, hindi siya makapag-concentrate. Lutang na lutang siya dahil sa naging usapan nila ni Jamie. Nilapitan siya ng katrabaho niya noong lunch break. Oy, Lester, ayos ka lang? Para kang namatayan. Pilit siyang tumawa. Pagod lang. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, muling tumawag si Lester. Jamie, please. Kailangan kitang makita bukas. 1 oras lang. Yun lang ang hinihingi ko. Gusto kong pag-usapan kung may mga problema man tayo. Katahimikan na naman ang sinagot ng dalaga sa kanya. Kanina pa siyang salita ng salita pero parang hangin lang ang kausap niya. Hanggang sa tipid itong sumagot. Okay, 1 oras lang. Para siyang nabunutan ng tinik. Salamat. Sa cafe ulit. Oo, pero 1 oras lang, Lester. Pagkababa ng tawag, nakatitig siya sa cellphone. Dapat ay masaya siya. Ngunit ang nadama niya ay kaba at takot na medyo nagtatagal na sa kanyang kalooban. Dumating ang araw ng Sabado, tulad ng dati, maaga siya. May dala siyang maliit na bouquet ng mga rosas. Kasi kahit hindi niya alam ang problema, kahit si Jamie pa ang mali, siya pa rin ang manunuyo at magpapakumbaba. Nang dumating si Jamie, tila iba ang dalaga. Umupo ito nang hindi malang tinitingnan ang mga bulaklak. Hi! Mahinang bati ni Lester at ibinigay dito ang mga bulaklak. Hi! Sagot nito at tinanggap naman yon. Lester, mabilis lang. Napalunok naman siya. Miss na kita. Para bang unti-unti kang lumalayo sa akin. Umangat ang mga mata nito at may kasamang guilt. Sabi ko naman sa'yo, busy lang ako. Busy, oo, pero malamig na rin. Mahina niyang tugon. Halos hindi ka nagte-text. Lagi mo kinakancel kapag gusto kong magkita tayong dalawa. Para bang tinutulak mo ako palayo. Bahagyang umawang ang bibig ni Jamie. Sorry na ipaparamdam ko yun sa'yo. Busy lang talaga ako sa trabaho ko. Marami akong ginagawa. Naiintindihan ko naman yun. Pero sana makahanap ka pa rin ng oras para sa akin. Kasi ako, Jamie, busy din naman ako. Pero nakakahanap pa rin ako ng oras para sa'yo. Ayoko namang magtunog demanding kaso napapadalas na. Gusto ko lang naman ang makasama at makausap ka. Pakiusap na Lester at halos manginig ang boses. Huminga ng malalim si Jamie. Pasensya na, busy lang talaga ako. Hindi niya na naiproseso ang sasabihin at ang magiging emosyon nang biglang tumayo ang dalaga. Kailangan ko nang umalis. Sandali lang, hindi pa tayo nangangalahati sa oras. Bumahan na ang inis sa mukha ni Jamie. Sabi ko, wala akong oras. Desperadong tumayo si Lester. Jamie, pakiusap. Sabihin mo lang na ayos pa tayo. Tumingin ito sa kanya, puno ng damdamin na hindi niya maunawaan. Ayos pa naman tayo. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo kapag hindi na ako busy. Pangako. At tumalikod na ito, iniwan sa Lester sa cafe. Kasama ang mga bulaklak na hindi man lang nito dinala. Muli niyang kinumbinsi ang sarili. Siguro pagod lang si Jamie. Siguro maraming problema sa pamilya. At siguro kailangan lang ng pasensya ang pagmamahal. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, lalo pang humahampas ang mga pagdududa at takot. At sa unang pagkakataon, nangamba si Lester na ang pinangarap niyang panghabang buhay, unti-unti na palang dumudulas sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng pagkikitang yon, mas lumala pa ang mga pag-iwas ni Jamie. Halos hindi na ito makausap,
Nagtatanggal na rin ng social media accounts at nablock na siya sa number nito. Kaya nang sumapit ang araw na wala siyang pasok, doon na nagdesisyon sa Lester na puntahan ito. Pero hindi niya inaasahan kung ano ang bubungad sa kanya. Si Jamie bang hinahanap mo? Wala na sila dyan. Wika ng isang babae na mukhang kapitbahay ng mga ito. Nanlamig si Lester. Anong ibig niyong sabihin? Umayos ng tayo ang matanda at tinaktak ang walis. Yung pamilyang nakatira dyan umalis nung nakaraang gabi pa. Biglaan nga yun. May dumating na truck, isinakay lahat ng gamit. Wala man lang pasabi. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Pero ang tagal na nilang nakatira dito. Nagkibit balikat ang babae. Oo, halos 10 taon na. Wala namang gulo. Pero kagabi nagmamadali, parang may tinatakbuhan. Parang gumuho ang mundo ni Lester. Saan daw po ba sila pupunta? Boyfriend po ako ni Jamie. Kumunot ang noo ng ginang. Anong boyfriend? Seryoso ka ba? May asawa at mga anak na yung si Jamie ah. Minsan lang umuwi dyan kasi sa ibang lugar nagtatrabaho. Akala ko naman, boyfriend ka ng kapatid ni Jamie. Umawang ang bibig ni Lester. Para siyang sinampal sa katotohanan yun. Hindi siya makapaniwala. Saka hindi ko rin alam kung saan sila nagpunta, iho. Ang sabi lang nila, lilipat daw malapit sa probinsya. Pero wala silang iniwang address, walang kontak, para bang ayaw nang magpahanap. Nanginginig ang mga tuhod ni Lester. Ibig sabihin wala na sila? Ganun na lang? Tumango ang ginang. Ayaw tanggapin ang puso niya, pero nandun ang katotohanan tungkol kay Jamie. Ginamit lang siya nito, ginamit lang siya dahil sa pera. Bakit? Sigaw niya sa katahimikan at hinampas ang manibela. Bakit palagi na lang ganito sa akin? Pinisil niya ang mga mata gamit ang kamao. Wala naman akong ginawa kundi magmahal. Binigay ko lahat. Pero bakit palaging iniiwan? Masakit man ang puso dahil sa ginawa ni Jamie. Pinilit niya pa rin na magmaneho. Nasasaktan siya, pero kailangan niyang umusad. Hindi dapat siya magpadala sa isang babaeng niloko siya at ginamit ng ganoon. Kaya ang hindi natuloy na leave, tinuloy niya na. Yun nga lang, hindi na bakasyon kasama si Jamie. Balak niya pa sanang ayusin ang relasyon nila. Ginamit naman pala si Lester at ginawa pang kabit. Hindi niya maintindihan kung anong meron sa kanya at palagi na lamang siyang malas sa babae. Grabe naman pala yung first girlfriend mo na yan. Kawawa naman ang anak namin. Nasasaktan, nasabi ng kanyang ina at sinandukan pa siya ng kalderetang ribs. Ikain mo na lang yan. Makakalimot ka rin. Makakahanap ka pa ng babaeng totoong magmamahal sa iyo, anak. Ang bait-bait mo na nga. Stable sa buhay. Tapos, inaayawan ka ng mga babae. Napabuntong hininga si Lester. Kaya nga po ma, mabuti naman po ang intensyon ko. Never po akong nag-take advantage sa kanila. Sila pa nga po ang gumagawa nun sa akin. Pasensya na po, hindi ko pa po kayo mabibigyan ng apo. Nahihiya rin po ako sa kapatid ko. Gusto nang ikasal pero hindi magpapakasal kasi wala pa akong girlfriend hanggang ngayon. Mataman siyang tiningnan ng kanyang ama. Gusto mo ba ipagkasundo ka na lang namin? Mga babaeng taga rito lang din sa atin. Mga wala pang asawa. Ihahanap ka namin. Baka naman kasi iba talaga ang mga babae sa Maynila. Papa, may mga matitino naman po. Mahina niyang sabi. Okay lang po kahit sanggaling. Probinsya naman po o taga-syudad. Pero ayoko po kasi ng ipinagkakasundo. Kahit atat na naman po ako mag-asawa. Gusto ko naman po yung natural na maibigan ko. Tumawa ang kapatid niya. Pwede pa rin naman ang natural na maging in love kayo ng ipagkakasundo sa'yo. Depende kung paano nyo hahawakan ang relasyon ninyo. Gumuso naman sa Lester. Sino bang iniisip ninyo? Alam ko, nasa Taguig lang din siya doon nagtatrabaho. Si Arya, nakangising pangaasar ng kanyang kapatid. Biglang naubo si Lester. Anong si Arya? Talaga?
Naisip mong ikakasal kami ng engot at espasol na yon. Tawang-tawa naman ang ama ni Lester. Oo nga anak, ito naman simula elementary. Napapatawag kami sa guidance dahil sa dalawang yan. Hindi magkasundo ang mga yan. Ngumiti naman ang kapatid niya. Kaibigan ko si Arya kahit kaaway niya si kuya. Saka okay naman si Arya kahit ganun yon. Hindi boring kausap, maayos ang trabaho. Nagtinuna saka disente na. Oo, bulak-bulang babaeng yun ng high school pero at least nagpapakatotoo siya. Wala siyang tinatago. What you see is what you get si Arya. Kuya, parang bagay kayo. Naningkit ang mga mata ni Lester. Laslasin mo na lang ang leeg ko. Hindi ko papatulan ng espasol at engot na yun. Malakas na tumawa ang kapatid niya. Pero sa Lester, kinilabutan lang. Kahit kailan ay hindi niya naisip na maging asawa si Arya. Baka unang araw pa lang nila bilang mag-asawa ay may nangyayari na agad na gulo. Tiningnan niya ng masama ang kanyang kapatid. Baka mamaya ay gumawa pa ito ng paraan para maikasal siya kay Arya. Dahil lang gusto na nitong magpakasal sa sariling fiancé. Hindi niya hahayaan yon kahit sino na lang, basta wag lang si Arya. Pero mukhang kung sino pa ang higit na kinaayawan ni Lester, ito pang magbibigay ng kakaibang twist sa kanyang buhay. Laging mabigat ang mga Lunes, pero ang umagang yon ay mas malala, lalo pa at may tama pa siya sa bakasyon. Parang wala pa siyang hulog sa trabaho. Mabigat ang mga hakbang ni Lester papasok sa opisina. Dahil sa sayang nararamdaman niya nang umuwi, kahit papaano, nawala na sa sistema niya ang ginawa ni Jamie. Umupo siya sa kanyang cubicle, binuksan ang computer at pinilit huminga ng malalim. Habang abala, isang pamilyar na tinig ng babae ang umalingaw-ngaw. Excuse me, saan po ang HR office? Biglang napaangat ang ulo ni Lester. Nanlamig ang kanyang sikmura. Suminghap siya at tinakpan ang bibig. Dinuro niya ito sa noo ng ballpen. Arya Mendoza, babaeng espasol ka. Anong ginagawa mo rito? Inis naman itong tinanggal ang ballpen. Ingay mo? Pangit ka. Huwag mo akong duruin ang ballpen mo. Grabing reaksyon. Parang aalipustahin ako ha. Napatingin ang mga katrabaho nila. Kaya agad siyang nanahimik. Pero talagang napapamura pa rin siya. Ang daming company sa paligid, pero yon at mukhang kasama niya ang kababata niyang espasol. Bahagyang iniikot ni Arya ang ulo at may aliw sa mga labi. So it's true, nandito ka nga. Ang liit ng mundo, no? Gigil na gigil naman siya sa dalaga. Anong ginagawa mo rito? Alam mong dito ako nagtatrabaho, sumunod ka pa. Nananadya ka talaga. Mahinang tumawa si Arya. Ang kapal mo naman, as if namang susundan kita rito. Pakialam ko sa'yo, lumipat ako dito kasi magandang pasahod at magagandang benefits. Masyado kang feeling, ang pangit mo naman. Pero hindi siya nagpatalo. Really? Siguraduhin mo lang na effective employee at asset ka ng company na to. Engot ka pa naman. Ganda lang naman ang ambag mo. Okay, at least maganda ako. Hindi man ako maligo, maganda pa rin ako. Ikaw, maligo ka man. Pangit ka pa rin. Balik agad ni Arya. Nauumay naman agad si Lester. Nakikita na ang magiging araw-araw niya sa opisina ngayong nandoon na si Arya. Kahit ilang beses mo akong tawaging pangit, alam ko sa sarili kong nag-glow up na ako. Ako rin naman no. Hindi na ako engot. May function na tong utak ko, hoy. Para silang mga siraulong nagbubulungan. Kung wala lang harang ang cubicle niya, parang kulang na lang magkasagutan na sila. Ganoon sila ni Arya kapag nagkikita. Parang bilang lang sa daliri ang matino nilang usapan. May kasama pang sama ng loob. Napatingin ang mga katrabaho nila, kaya agad siyang nanahimik. Ano bang ginagawa mo rito? Mahina, ngunit mariin niyang tanong. Umangat ang kilay ni Arya. Ano sa tingin mo? Nagbabakasyon? Obviously, nagtatrabaho. Transfer mula Fairview Branch. Surprise! Itinaas pa nito ang envelope mula sa HR na may kumpiyansa. Bumulong ang isang katrabaho kay Lester. Kilala mo siya? Kilala? Singhal niya. Unfortunately, ito lang naman ang mortal kong kaaway sa probinsya. Nagkukunwaring nagulat si Arya. Mortal enemy? Huwag kang assuming. Wala nga akong pakialam sa'yo.
Ikaw tong palaging pikon. Umiling si Lester at mapait na tumawa. Talaga? Araw-araw mo akong tinatawag na pangit. Ngumisi naman ang dalaga. Kasi naman totoo. Tingnan mo, same old face. Pangit pa rin. Nagkatawanan ang mga kasamahan niya. Uminit ang tenga ni Lester. At least, hindi ako engot. Nagniningning ang mga mata ni Arya at tuwang-tuwa pa. Para bang nabubuhay ang dugo nito kapag nag-aasaran silang dalawa. Tumingin siya ng masama rito. Huwag mo akong susubukan, Arya. Relax. Malambing na tugon nito at hinila pa ang necktie niya at pinasikip yun. Magkatrabaho na tayo. Don't be such a killjoy. Ubo naman ang ubo sa Lester. Tawang-tawa ang mga katrabaho niya. Naaaliw sa kanilang dalawa ni Arya. Kung alam lang ng mga ito kung paano silang mag-away simula mga bata pa. Matinding pahirap ang natitirang umaga. Pilit na nag-concentrate sa Lester sa mga report pero laging bumabalik ang isip niya kay Arya. Sa dami ng tao sa mundo, bakit eto pa? Mas lalong sumakit ng tanghali nang ipakilala ito ng HR sa buong team. Everyone, please welcome Miss Arya Mendoza, transferring from Fairview at she'll be part of the marketing division. Magalang na pumalakpak ang lahat. Kumaway si Arya habang nakangiti. Ngunit bahagyang lumihis ang tingin nito kay Lester at may halong panunukso. Arya will be seated here. Dagdag ng HR at itinuro ang mesa sa tapat mismo ni Lester. Napabuntong hininga siya nang tumawa ang kanyang mga katrabaho. Nagtaka naman ng HR, kaya yon at alam na sa buong opisina na magkababata sila ni Arya. Nang makaalis na ang HR, inilapag ni Arya ang bag sa bagong lamesa. Well, kapitbahay, mukhang stuck na naman tayo. Deja vu, no? Huwag mo akong kausapin. Mariin niyang sagot. Ayoko sa katrabahong engot. Yumuko si Arya at nangalumbaba pa. Aw, bitter pa rin after all these years? Akala ko, tapos ng rivalry natin. Ikaw kaya laging nauunang mang-asar. Remember grade 5? Tinawag mo kong Arya, utak hangin sa buong klase. Dahil ninakaw mong notebook ko. Hiniram lang. Napairap si Lester. Nagdoodle ka ng bulaklak at hearts, lahat ng solutions ko sa math. Sino hindi magagalit doon? Tumawa si Arya, malakas at walang pakundangan. Wow! Same Lester! Drama king pa rin. Parang yun lang ang boring ng notebook mo, masyadong pangmatalino. Napanguso naman siya. May mga taong seryoso sa buhay. Hindi ka ganun kasi kababae mong tao, bulakbul ka. Medyo lumambot ang tawa nito. Yeah, hindi ko naman tinatanggi. Ako lang naman ang nakakapagpainis sa'yo. Kinagabihan, mag-isa si Lester sa kanyang kondo at hindi pa rin mapakali. Hindi niya matanggap. Akala niya'y wala nang mas sasalimuot kesa sa pagkawala ni Jamie. Pero ngayon, ibinalik ng tadhana si Arya sa kanyang landas. Nagsalin siya ng kape pero bumabalik sa isip ang asara nila. Ang ngisi, ang tawa at ang ganda nito. Bigla siyang napapikit at sinaway ang sarili. Maganda lang yun. Puro hangin naman ang utak. Huwag kang magandahan sa espasol na yun. Hindi yun girlfriend material. Mas lalong hindi wife material. Mas stress ka lang kay Arya. Kinabukasan, parang bumalik ang dating gawi. Hoy, Lester! Tawag ni Arya. Tabingi ang tie mo. Pangit na nga. Hindi pa magdamit ng maayos. Tumahimik ka. Iritado niyang sagot at inayos ang kurbata. Kaso, bahagya siyang nagulat nang lumapit si Arya. Inis nitong hinampas ang kanyang kamay. Ang dalaga na ang nag-ayos para sa kanya. Bahagya siyang natulala at natigilan. Napalunok pa si Lester nang mapagmasdan ang magandang mukha ni Arya. Maganda naman talaga ito. Tinatanggi niya lang dahil sa inis na nararamdaman dito. Bahagyang kumurba ang ngiti sa mga labi ni Lester. Yun ang unang beses na napansin niyang may maliit pala itong nunal sa ilong. Mahaba rin ang mga pilik mata at parang nangungusap ang mga mata. Oh, okay na. Pangit. Tumingala si Arya at matamis na ngumiti. Ganda mo na pumorma, pero pangit ka pa rin. Pero wala siyang pakialam sa pangaasar nito.
Parang natunaw lang ang puso ni Lester. Kahit nang belatan lang siya nito, yon at namangha pa siya. Nang umupo ito sa sariling upuan, doon na mahinang sinampal ni Lester ang sarili. Kailangan niyang gisingin ang sarili. Hindi pwedeng namamangha siya ng ganoon sa kanyang kaaway. Bubulong-bulong si Lester sa sarili. Kaaway nga, di ba? Ang kaaway, inaaway at hindi nagugustuhan. Hindi minamahal. May sinasabi ka dyan? Tanong bigla ni Arya habang hinihintay na bumukas ang monitor nito. Tinago naman ni Lester sa inis ang nararamdaman. Wala kang pakialam. Saka wag mo nga akong hawakan. Nakakadiri. Ngumisi ang dalaga at hindi makapaniwala. Wow naman, alam mo, sa pangit mong yan, parang ikaw lang ang narinig kong nandidiri sa ganda kong to. At sa talino kong to, ikaw lang ang engot na feeling ko sa akin. Umismid naman ang dalaga. Inabot ang binti niya gamit ang paa at sinipa iyon. Napadaing naman agad si Lester. Kaya naman, kinalog niya ang swivel chair nito habang nakaupo pa ang dalaga roon. Napatawa na lang si Arya. Nagsisimula na naman sila. Komento na lang ng isa nilang katrabaho. Para silang mga batang nag-aaway. Kapag nakikita niya si Arya, parang nakakalimutan niyang nasa 30s na silang dalawa. Bigla silang nagkakaroon ng energy para asarin ang isa't isa. Isang tanghali, tahimik siyang kumakain ng adobo at kanin. Dumating si Arya, dala ang tray, walang paalam na umupo sa harap niya. Sinamaan niya ito ng tingin. Seriously? Sa dami ng bakanteng mesa. Relax, hindi ako nandito para asarin ka. Nangasim ang dalaga sa sabaw ng sinigang. Well, curious lang ako. Sa ano? Matagal siyang tinitigan ng dalaga. Sa ex mo, nakwento sa akin ni Gia, naging kabit ka raw at naloko. Scam ba yun? Totoo pala yung sinasabi nila, no? Kapag matalino, hindi na nakakapag-isip ng tama kapag na-in love. Kasi wow, ikaw ang engot sa part na yon. Naniga si Lester. Biglang bumalik si Jamie sa isip niya. Masakit naman ang ginawa sa kanya. Minahal niya pero niloko lang siya. Ano bang pakialam mo? Bulong niya at nakatingin lang sa plato. Hindi na ito nangulit. Sa halip ay nagkibit balikat na lamang. Fine, pero para sa kaalaman mo, kahit pangit ka pa rin, alam kong may good intentions ka kapag nagmamahal. Kung niloko ka, kakarmahin din yun. At yung bigat ng guilt, sa kanya yun at hindi sa'yo, Lester. Bahagya siyang natigilan sa sinabi nito. Hindi sanay si Lester sa ganoong topic kapag si Arya ang kausap. Pero kahit nakakainis at nakakaasar ang dalaga, aaminin niyang gumaan ang kalooban niya sa sinabi nito. Kaya kahit papaano, napangiti na lang siya. Kasi kahit sa ganoong paraan, tila na comfort pa rin siya. Naiinis siya kay Arya sa biglang pagpasok ulit sa kanyang buhay. Naiinis siya sa mga biro, sa mga tawa, at sa kakayahan nitong painitin ang kanyang ulo. Pero isang maliit, ayaw amining bahagi ng puso niya ang may ibang nararamdaman. Matapos ang mga buwan na puro katahimikan at kawalan, ang presensya nito na kahit nakakainis ay muling nagpabuhay sa kanya. At marahil, yun ang pinakamalupit na biro ng tadhana para sa kanila. Isang karaniwang umaga, nakatayo si Sir Ramon, ang kanilang manager, sa tabi ng projector at nagkiklik ng mga slides. Good morning, everyone! As you know, our next campaign for the client ay Trident Properties is due in 6 weeks. Malaking account ito, kaya kailangan ko ang pinakamahusay na tao para dito. Umupo si Lester at handang magsulat. Biglang bumukas ang pinto at dumating si Arya. Napailing siya sa pagiging late nito. Umupo ito sa silyang katapat niya. Medyo magulong blazer at buhaghag ang buhok na hanggang balikat na. Sorry, traffic. Tumango na lang si Sir Ramon. No problem, Miss Mendoza. You're just in time. At ibinagsak nito ang balita. Let's go back to our topic. For this campaign, I'm pairing up Lester and Arya as co-leads. Halos mabilaukan sa Lester sa kape. Ano? Mabilis ding napalingon si Arya at parehong nagulat. Excuse me, sir. With him? Tumawa naman ang kanilang mga katrabaho.
Alam na ng lahat ang bangayan ng dalawa, pero walang nakahula na magiging magka-partner sila. Nakapamewang si Sir Ramon. Oo, para magkasundo na rin kayo. Pareho kayong may strength na umaakma sa isa't isa. Lester, meticulous, organized, and reliable ka. Arya, you're creative, quick on your feet, and know how to sell an idea. Kailangan ko ang dalawang kakayahan na yan. Pero, tutulpasan na ni Lester. No buts. Mariin ang tono ng manager. You're professionals. Ang gusto ko ay resulta, hindi drama ninyong dalawa. Pareho na lang talaga silang ng problema ni Arya. Gayunpaman, wala naman silang choice. Kaya gagawin pa rin nila dahil sa trabaho. Ang unang meeting nila sa labas ng opisina ay sa isang cafe malapit sa building. Dapat ay mag-brainstorm sila ng campaign angles para sa bagong condominium line ng Trident. May dala si Lester na maayos na folder ng research, naka-color code pa ang mga tab at naka-highlight ang statistics. Ganon siya ka-organize kaya naiinis siya sa pagiging clumsy ng dalaga. Pero kahit ganon, namamangha pa rin siya sa work ethics nito. Hindi hardworking pero palaging work smart ang motto sa trabaho. Kaya madali talaga silang natatapos. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit silang nagkikita, lagi ring nagtatalo. Ngunit kahit magulo, nagbunga ang kanilang tandem. Napansin ni Lester ang mga bagay na dati hindi niya napapansin. Kung paano nagliliwanag ang mga mata ni Arya kapag ipinaglalaban ang ideya nito. Ang determinasyon sa tono nito tuwing nagpapakita ng mock-ups at ang mga oras na ginugugol nito kahit lampas na sa trabaho. Isang gabi, nadatnan niya ito sa mesa. 9:00 na. Napapalibutan ng tasa ng kape at mga drafts. Hindi ka pa umuwi? Gulat niyang tanong. Napatingala ito, pagod, ngunit totoo ang ngiti. Gusto ko lang siguraduhin na maganda to. Malaking account kasi. Mukhang ini-underestimate niya talaga si Arya. May masasabi na ito sa buhay. Hindi na talaga ang dating dalaga na high school at boyfriend ng boyfriend at walang ibang ginawa kundi hindi ang magkating classes. Dumating ang araw na kailangan na nilang i-pitch ang preliminary concept sa boss nila. Maayos at organisado ang data presentation ni Lester. Ngunit bawat punto ay pinupuna ni Arya. Talagang namamangha na lang siya, napapangiti at parang boyfriend na proud sa kanyang girlfriend. Iniisip niya kung nagseryoso lang ito noong high school, baka naging crush niya na ito. Gusto niya pa naman ang mga matatalinong babae. Doon niya napatunayan na hindi naman pala talaga engot si Arya. Hindi naman talaga ako engot. Tamad lang ako mag-aral. Giit ni Arya habang sabay silang kumakain ng lunch. Saka yung sa question and answer portion sa mga beauty pageant na sinasalihan ko sa school, talagang kabado lang ako kapag maraming nanonood na tao. Wala tuloy akong maisagot kasi sa totoo lang naman ayokong sumali sa mga pageant na yon. Pinipilit lang ako ni Mama. Yun kasi magsasalba sa grades ko dati kasi nga bulak-bulak ko. Bahagya naman siyang natawa. Marami pa siyang napapagtanto kay Arya. Nakakainis man, talagang may sense pa rin kausap. Kaya rin siguro tumagal ng kaibigan ng kanyang kapatid. Pero kahit may mga pagkakataong magkasundo sila, hindi pa rin talaga mawawala ang mga bangayan sa pagitan nilang dalawa. Tahimik na ang opisina pagsapit ng 10:30 ng gabi. Karamihan sa kanilang mga katrabaho ay umuwi na ilang oras na ang nakalipas at tanging ugong ng aircon at mahinang tunog ng mga fluorescent light ang naririnig. Pinunasan ni Lester ang kanyang mga mata. Nakatitig pa rin sa parehong spreadsheet na ilang beses niya nang binago. Para bang nagsasayawan ang mga numero sa screen na parang maliliit na langgam. Sa kabilang dulo, nag-unat si Arya sa upuan, sabay ungol. Wasak ng likod ko. Paka-explain nga, bakit nandito pa tayo kung normal na tao ay mahimbing nang natutulog? Dahil 2 araw na lang bago ang client presentation natin. Ang dami mong hindi inayos. Yan tuloy. Ang dami kong nare-revise. Napasinghap si Arya, parang nainsulto. Excuse me? Inayos ko yan, oh. Perfectionist ka lang? Sa kabila ng pasaring niya, hindi niya maiwasang mapansin ang itsura nito ng gabing iyon. Nakaklip ng magulo ang maikli nitong buhok,
Nakasalamin, nakasampay lang ang blazer sa upuan at nakablusa na lang. Wala ang tipikal na maayos at polished na Arya tuwing umaga. Mabilis na inilingan ni Lester ang isip at muling tumutok sa monitor. Naglakad si Arya papunta sa pantry corner sabay hikab. Gusto mo rin ng kape? Sandaling nag-isip sa Lester bago bumuntong hininga. Sige, black. Pagbalik nito, makalipas ang ilang minuto, may dalawa itong dalawang mug. Nang ilapag ni Arya ang isa sa tabi ni Lester, saglit na nagdikit ang kanilang mga daliri. Mabilis na umatras si Lester. Ingat! Nagtaas ng kilay si Arya. Relax, Santos. Kapilang yan. Nagdampi lang ang mga daliri natin. Layo ka naman agad. Nakakasakit ka. Ganyan ka na ba talaga diring-diri sa akin? Kaso, hindi niya masagot. Sobrang lapit kasi ng mukha ng dalaga. Para na siyang maduduling. Napalunok na lang sa Lester at inatras ang kamay sa swivel chair. Back to work! Tumawa lang naman si Arya pero si Lester tumaas ang mga balahibo at hindi na siya natutuwa sa epekto nito. Lumipas pa ang mga oras, umabot na sa hating gabi. Iba na ang pakiramdam ng opisina tuwing ganoong oras. Wala nang ingay at puro katahimikan na lang. Maging si Arya ay tahimik na rin, tanging tunog ng ballpen nito ang maririnig. Nag-unat si Lester sa kanyang upuan at ramdam ang paninigas ng balikat. Umuwi na tayo. Patapos na ako. Lumingon si Arya. 10 minuto na lang. Tapusin ko na to. Then, bukas na lang natin i-check. Napabuntong hininga siya pero tumango. Fine. 10 minutes. Muli itong yumuko at mabilis na nagsulat. Tumayo si Lester para kunin ang isa sa mga lumang draft sa filing cabinet. At doon, nangyari ang lahat. Sabay silang tumayo, si Lester may hawak na folder. Si Arya may hawak na notepad. Hindi nila napansin ang isa't isa hanggang magbanggaan sila sa sulok ng mesa. Bahagyang natapon ang laman ng mug ni Arya. Napatili ang dalaga at muntik ng matumba. Mabilis na inabot ni Lester si Arya para saluhin. At sabay silang napalingon sa isa't isa. Sobrang lapit ng mga mukha nila. Namalayan na lang nila, magkadikit na ang kanilang mga labi. Parang may mga gagambang gumapang sa tiyan ni Lester. Pareho silang natigilan, sabay silang umatras na parang nakuryente. Oh my God! Sigaw ni Arya, mahigpit na hawak ang notepad na parang panangga. Ano yon? Hinalikan mo ako? Namula naman agad sa Lester. Ikaw ang bumangga sa akin. Excuse me, ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Napakagatlabi naman siya. Bigla kang tumayo ng walang abiso. Napairap si Arya. Para kang robot kung lumiko. Nagtitigan silang dalawa. Parehong mabilis ang paghinga at parehong namumula ang pisngi. At nang tumahimik, mas lalo lang naging nakakailang. Itinuro siya ni Arya. Walang nangyari. Nakapamewang sa Lester, pilit pinapakalma ang tibok ng puso. Siyempre, walang nangyari. Sus, parang papel nga ang nahalikan ko. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Wow naman! Wow na wow talaga! Anong parang papel lang? Hoy, sabi nga ng mga ex ko, kissable ang lips ko. Medyo kumunot naman ang noo ni Lester. Hindi niya alam kung para saan ang kanyang nararamdaman. Parang gusto niya nalang sapakin ang lahat ng humalik dito kahit nakaraan na yon at wala siyang kinalaman doon. Selos ba yon? Hindi na alam ni Lester. Dinuro siya ng dalaga. Walang makakaalam. Kalimutan na natin yon. Marahan na lang na tumango si Lester. Nanatili silang nakatitig hanggang iwasan ni Arya ang kanyang mga mata at bumalik sa mesa. Abala na ito sa papel at halatang pilitang kilos. Sa Lester naman ay umupong muli. Nanginginig pa rin ang mga daliri habang nagtatype. Sobrang ingay ng tunog ng keyboard at para bang sumisigaw ang kaba niya. Ilang minuto ang lumipas bago muling nagsalita si Arya at hindi man lang tumitingin. Seryoso wag mong ikikwento kahit kanino. As if naman, balik ni Lester. Sino namang maniniwala na naghalikan tayo? Ang pangit ng term mo, aksidenteng halik lang yon. Kung makapagsabi ka ng naghalikan tayo, para bang naglaplapan tayong dalawa. Mabilis nitong sagot. Napapikit naman sa Lester.
Iniisip niya pa ang halik, yon at binigyan na naman siya ng ideya ni Arya. Pakiramdam niya tuloy, bitin siya sa halik na yon. Napaungol na lang siya. Anong inuungol mo dyan? Inis na tanong ni Arya. Napalunok si Lester at muling tumingin sa dalaga. Pa-check nga, try ulit natin. I-make sure ko lang kung hindi lasang papel ang mga labi mo. Binato naman siya ni Arya ng ballpen at minura siya ng sobrang lutong. Natawa na lang si Lester at nailing na lamang. Para na talaga siyang mababaliw kapag si Arya ang nasa paligid. Ilang buwan pa lang, fresh pa siya galing sa pananakit at panloloko ni Jamie. Pero yun at parang nawawala na sa kanyang sistema. At sino ang pumalit? Ang kababata at mortal enemy niya na si Arya. Alam niyang kapag dito siya tinamaan, katapusan na ni Lester. Nakikita na niyang tumutubo na ang mga puti niyang buhok. Ilang sandali pa, nagpa siya silang umuwi. Habang isinisilid ni Lester ang laptop sa kanyang bag, nasulya pa niya na palihim siyang tinitingnan ni Arya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas at kunwari abala sa ballpen. Napabuntong hininga si Lester at minasahe ang sentido. Kaso, pareho yata silang gumugulo sa sistema ng isa't isa. Pagkatapos ng halik na yon, para lang silang naglalaro ng hulihan ng tingin. Kung sino ang mahuli, siyang talo. Dahil din doon, talagang nanahimik na muna silang dalawa. Hala, bakit kayo ganyan? Tanong ng isa nilang katrabaho. May himala ba? Bakit parang hindi kayo nag-aaway lately? Tumahimik naman si Arya. Wala, naubos lang ang energy ko. Sumagot din sa Lester. Ayokong inisin. Baka mawala ang ganda. Sinungitan siya ni Arya, pero nginitian niya lang. Sa pagkakataong yon, wala na. Aaminin na Lester, mukhang nagugustuhan niya na talaga ang dalaga. O baka matagal niya na naman talaga itong gusto. Lumilingon lang talaga siya sa iba at naghahanap sa mas malayong lugar. Isang gabi, nagkaroon sila ng celebration dahil sa pagkakaroon nila ng deal sa isang kliyente. Kasama nila ang mga katrabaho at nagkasiyahan sila sa bar. Pero hindi natutuwa si Lester. Naiinis siya sa isa nilang katrabaho na hinaharot si Arya. Parang kaunti na lang, mananapak na siya. At nang sumayaw ang mga ito sa dance floor, doon na siya hindi nakapagpigil. Tumayo siya at hinila si Arya. Tara na! Pinigilan siya ng katrabaho niya. Anong problema mo? Lester, nagsasayaw lang kami ni Arya. Hindi niya ito pinansin, sinamaan lang ng tingin at walang pakundangang hinila si Arya. Lester, ano ba? Ano bang problema mo? Bitiwan mo nga ako. Saan tayo pupunta? Umuulan, no? Panay ang reklamo ng dalaga. Unang bumagsak ang mga patak ng ulan habang pabiglang lumabas ng gusali si Lester. Mabigat at makapal ang mga ulap sa gabi. Tila ba sila man ay matagal nang nagpipigil at ngayon ay handa nang bumuhos. Parang damdamin niya na gusto na ring bumuhos. Mabilis siyang naglakad habang hinihila si Arya. Lester! Sigaw ni Arya na umalingaw-ngaw sa ulan. Sabi na ngang bitiwan mo ako eh. Hindi siya tumigil, ilang beses na siyang nagpipigil ng damdamin. Pero hindi niya na talaga nakayanan ang selos na nararamdaman. Sa wakas, nagpumiglas ang dalaga. Natigilan sila pareho sa gitna ng ulan. Hindi kita maintindihan, Lester. Bigla ka nalang nanghihila na akala mo kung sino ka. Kung iniinis mo lang ako, hindi na to nakakatuwa. Gusto mong malaman kung anong problema ko? Mariin niyang tanong. Gusto mong malaman? Ikaw ang problema ko, Arya. Ikaw, ginugulo mo ang buong sistema ko. Ginugulo mo ang utak ko, ang puso ko. Nakakapiko na nakakainis pero para na akong sasabog. Hindi kita dapat magustuhan. Hindi kita type. Gulat naman si Arya. Hindi rin kita type. Ang pangit mo. Pero selos na selos ako. Napapikit si Lester at muling napamulat. Selos na selos ako tapos nakikipagharutan ka pa ron. Umawang ang bibig ni Arya at bigla siyang itinulak. Nagsiselos ka tapos akong inaaway mo. Eh ikaw, kailan mo mapapagtanto na mahal kitang kumag ka? Nanlaki ang mga mata ni Lester. Sinapak pa ni Arya ang dibdib niya at malutong siyang minura. Oo, mahal kita, sira ulo. High school pa lang tayo, mahal na mahal kita kahit ang pangit-pangit mo.
Nakakainis! Sinasabi ko sa sarili ko na ginayuma mo lang ako. Kaso walang hiya. Gayuma pero hindi mo naman ako gusto. Siya ngayon ang hindi makapagsalita. Gulat na gulat siya. Lahat ng selos ni Lester bigla na lang naglaho. Parang isinasayaw ang kanyang puso. Akala mo ba hindi kita naiintindihan? Nanginginig ang boses ng dalaga. Oo, tinatawanan kita noon. Tinawag kitang pangit. Inasar kita ng walang tigil. Pero alam mo ba kung bakit? Mataman niya itong tiningnan. Dahil madali akong gawing target. Umiling si Arya at naiinis na tumingin sa kanya. Hindi. Dahil hinangaan kita. Dahil kahit ilang ulit ka nilang pagtawanan, lagi kang bumabangon. Lagi kang lumalaban. Lagi mong pinaniniwalaan na may lugar ka sa mundong to. At ako, hindi ko alam kung paano haharapin yon. Kaya itinago ko sa likod ng pang-aasar ko sa'yo. Kasi nakakabwisit ka. Ang pangit mo naman. Matalino ka lang. Tapos ang ganda-ganda ko. Pero hindi mo ko nililingon. Parang may nabubuhay sa dibdib ni Lester. Bahagya siyang natawa. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya lumilingon sa kahit na sino dahil pag-aaral lang naman ang inaatupag niya noon. Lumapit si Arya habang nanginginig sa lamig. Iniisip mong hindi kita nakikita? Nakikita kita. Palagi. At nakakatakot yun. Nakakatakot? Basag ang tinig ni Lester. Tumango ito. Dahil unti-unti, yung batang tinawag kong pangit, hindi na pangit sa paningin ko. Nakikita ko siyang malakas, mabait, totoo. At kapag tinitingnan kita ngayon, Lester Santos, nakaka-bad trip. Pero buwapong-gapo ako sa'yo. Eh di ba ganoon kapag in love? Kahit pangit parang ang gwapo sa paningin? Pumapalo ang ulan sa pagitan nila. Pero mas malakas ang pintig ng puso ni Lester. Hindi na rin matanggal ang tamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Seryoso ka? Basag ang boses ni Arya. Buwisit ka? Mahina siyang tumawa at marahan itong hinila. I love you too. Napairap si Arya. At bago pa sila makapag-isip ulit, hinawakan ni Lester ang mukha nito na basang-basa sa ulan at hinalikan ng mariin. Hindi aksidente, hindi alanganin, kundi sinadya at may kalakip na matinding pagmamahal. Ang halik ay matindi, desperado, lahat ng taon ng away, tensyon at lihim na pananabik ay sabay-sabay na sumabog. Bumubuhos ang malamig na ulan, pero nag-aapoy ang kanilang mga damdamin. Kumapit si Arya sa kanyang polo. Hinila siya palapit. Tinugon ang halik ng parehong alab. Nang maghiwalay sila, parehong habol hininga. Natawa si Arya nang nanginginig. Ang tagal na kitang crush. Di mo napapansin. Nakakainis. Naghahabol ako sa pangit. Napatawa rin sa Lester at isinandal ang noo sa dalaga. Nag-aaral lang talaga ako noon. Sana, nang nakagraduate ako, inakit mo ako agad. Naligaw patuloy ako sa iba. Simula ng gabing yon, naging masaya sila sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng 1 taon, doon na rin naman sila nagpakasal. Masyado nang matagal kung maghihintay pa. Pareho naman silang sigurado sa isa't isa. Nang malaman nga ng mga tao sa kanila, tawang-tawa ang mga ito at hindi makapaniwala na sila ang magkakatuluyan. Pero kapag itinadhana kahit na mukhang imposible, magiging posible pa rin talaga. At masaya siyang dinala na siya ng Diyos sa babaeng talagang nagmamahal sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay walang limitasyon sa kahit na sinong tao. Tandaan din natin na may plano ang Diyos na mas higit pa sa mga mismong plano natin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.